iikot tayo dito at pupuntahan natin yung aking sinasabing halaman. Ito po yung aking mga, napakaganda ng pangalan, ano? At tingnan nyo po, may bulaklak na siya, albo. Ganyan naman tayo dito. Kapag halimbawa matagal na po kayo nag-aalaga ng halaman, ang dami nyong madidiscover at madidevelop ng mga bagong plants. At tumataba siya ng ganyan, no? Nagkakaroon siya ng pabilog na korte habang tumatagal. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, may ipeplex tayong mga halaman sa inyo, no? Ito yung aking mga alagang plants na matagal ko nang hindi napapakita sa ating mga vlogs. And it's been a year siguro bago ko siya i-flex uli, ano? Pero pansinin natin at tingnan kung ano na nangyari sa kanila. Ano kayang halaman yan, ano? Makikita nyo po sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MTP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MTP. Nandito tayo sa ating garden ngayon. Tapos iikot tayo dito at pupuntahan natin yung aking sinasabing halaman. Ito po yung aking mga Dischidia, no? Napansin ko kasi na yung iba sa kanila humaba na at nakarating na sa may mga bubong. Kasi kung maalala nyo po, dati isinabit natin to, no? Nilagay natin sa yung nabili ko na parang yantok. Tapos ginawa kong chandelier sa ating video. And ngayon nga, napansin ko, ang laguna nila. Hindi ko to masyadong inaalagaan, no? Hinahayaan ko lang yung nature ang mag-alaga sa kanya dito sa ating garden. Pero ang laki ng improvements niya. Tingnan po natin at samahan nyo ko at pupuntahan na po natin. So eto na nga, kung pupunta kayo dito sa garden ko, hindi nyo siya mapapansin actually kasi ayan, nandito yung mga halaman natin. Pero siya, nandito dito sa tuktok. Nakasabit, ano? And ayan po siya, oh, look. No? Grabe itong mga Dischidia na to. Walang talagang pag-aalagang nakukuha sa akin yan. Kasi nakasabit lang yan dito. Ulanin, arawin. Kung minsan bihira pang madilig. Pero tingnan nyo po yung itsura niya ngayon. Nahayaan ko lang magsabit-sabit yan dyan. Grabe, no? Meron pang nakarating dun sa bubong. Nung naglinis tayo last time ng bubong, nakita natin yan, ano? Na talagang meron nakarating doon. Anyways, ayan, oh, makikita nyo. Pero kuha tayo ng upuan dito o tungtungan, ano, para makita natin kung ano yung nangyayari doon sa pinakataas niya. So eto na nga, lumapit na ako dito at ayan, tingnan natin, ano. Ayan nga po, ano, ganda ng kulay, nagmumorado. Napansin ko yung aking Dischidia na variety na talagang dumami at kitang-kita po, ano, yung halatang halata, yung talagang pag nakita mo talagang yun ang unang mapapansin mo. Ito po, ano, actually ang pangalan po ng variety na to is Dischidia ovata, no? Napakaganda ng pangalan, ano? At tingnan nyo po, may bulaklak na siya, mga dilaw. At sabi nga po, ito ay maswerteng halaman din dahil dun sa kanyang mga dahon, no, na bilog, ano. Itong mga Dischidia. At pinaniniwalaan po na coin plants ito, no. So ayan siya, napakalawak na nang napuntahan. Nakarating dito, mayroon dito. Tingnan natin kung saan yung pinaka mother plants nito, no. Ewan ko kung saan na yung mother plants niya. Actually, hindi ko na matrace, ano. Pero siguro this one. Pero meron din dito, dalawa siguro sila, no. Ang ganda, oh. Napaikot-ikot ko. Pero meron po ako napansin na yung iba ko ditong mga yan, pinaka paso na merong mga coco cubes, nawala na po ng laman, no. So probably meron mga varieties ako ng Dischidia na namatay. So tingnan natin kung ano yung mga namatay kong mga varieties, ano. Anyways, uunahin natin muna kasi dito yung aking Dischidia na ubata nakarating na po hanggang bubong, hanggang dyan. And yan, may bulaklak na naman na maganda. So nakakatuwa lang sila, tingnan nyo,
no? Parang namuhay na sila ng sarili dito sa ating chandelier na ginawa, ano. No, anyways, ang gaganda ng ating mga ovata dito, lalo na pala pag nai-stress to, yung kulay niya naging parang ma-violet, ano, no? And ayan pa, ay ang ganda ng bulaklak. No, nakakatuwa yung bulaklak nito. Sobrang cute, no? O sige, iba naman, ano naman? Etong mga bilog dito sa gilid, no? Yan. Ito ay isang uri din po ng Dischidia, no? Ang tawag dito is Dischidia nularea. Yan, ang ganda ng pangalan, ano? Bilog-bilog siya. Natatandaan ko, meron ako nitong variegated. So, probably, kung hindi natin matagpuan dito ngayon sa ating mga nakasabit, baka natsugi na, no? Yung puti po na ganito. Pero siya makapal na rin, ano? At humaba na rin. Ayan. Yan. Ang gusto talaga nito, mga mamasa-masa yung kanyang mga, yan, kaya coco cubes, yung medium. No? Para nag-hold ng moist, yun ang gusto niyan. Kasi kumakapit yung pinaka-aerial roots niya doon. Pero ito hindi naman masyadong nababasa, inahayaan ko lang dito, no. Anyways, pero ayan, sabi ko nga sa inyo minsan, sa dami ng halaman natin, talagang hindi na natin napapansin yung iba. Pero nagsusurvive pa rin sila at lumalago. Kasi nga itong klase ng halaman na Dischidia, talaga naman pong makikita lang po to sa mga kabundukan, sa mga puno na nagkapit, ano. Pero sabi ko nga, kung halimbawa may pagkakataon, hino-host, dinidilig, no, pero ulan at araw lang talaga yung nag-aalaga sa kanya. Hanapin natin, ano, sana may makita akong variegated. Ayun, doon pala sa pinakababa. Ikapantahan natin yung baba. Oh my God, ito pala siya. So this one, yung ating bilog-bilog na yan, yan po yung Nomolaria variegata, no, na Dischidia. Ang ganda, no. Bilog siya, pero variegated, no? Variegated yung kanyang mga dahon. So, pareho sila, pero pagkakaiba nila, merong kulay yung dahon nito, no? Ang haba na nito, no? And yan, buhay pa pala siya. Tapos napansin ko, merong yan, kasamang heart. Ang tawag naman po diyan is Dischidia rucifolis, no? Yan naman yung pangalan niyan. Medyo mahirap bigkasin ng mga pangalan nitong mga Dischidia. Meron siyang albo akong nabuo, oh. Actually, meron po niyang plain. Hanapin natin yung plain niyan. Green lang siya. Ito naman sa medyo banda taas, ano. Ito po, green lang yung kulay, ano. Ayan. Hugis puso po siya. Itong rucifolis, no? At rucifolis, tinatawag, ay medyo matulis yung pinaka-tips ng dahon. Kaya nagmumukhang hugis puso, ano. So, ayan din siya. Humahaba na rin yung ating rucifolis. Umabot na ng hanggang baba. And siguro, ang gagawin natin is, ilalagay natin dito. Ibabalik natin, ano, para tumubo naman dun sa mga walang laman, no. Actually, akala ko namatay na rin tong ating rucifolis na to, pero dahil po yan ay buhay, sige, hayaan na lang natin dyan. Ang nakakatuwa dito, alam nyo kung ano, ito po kasing mga ugat nila sa hangin minsan kumukuha ng mga tubig, nutrients, parang air plants, ganun, ano, yung kanyang pinakapamilya. Pero sabi ko nga, mas maganda kung may kinakapitan siya, mas lalong lumalago. So anyways, ayan yung ating plain lang, yan, kulay green. Tapos ito yung atin naman na yan, may variegations, pero nakabuo ako ng parang albo, no. Yun, puti lang siya, no. Wala siyang variegations, pero albo. Ganyan naman tayo dito. Kapag halimbawa matagal na po kayo nag-aalaga ng halaman, ang dami nyong madidiscover at madidevelop ng mga bagong plant sa mga alagaan nyo, no? So, nakapag-develop tayo ng ibang variety naman. Itong albo na tinatawag. Kasi, bihira kayo makakakita ng ganyan, ano. Ang makikita nyo lagi is yung white na may halong pagka blue-green, no?
Pero this one po, plain na plain siya. Kaya lang, ang mga problema kasi, pag mga albo na plants, yung walang mga green, wag nyo silang tatanggalin sa mga mother plants nila. Alam nyo kung bakit? Dahil minsan hindi niya kayang sustain yung sarili, namamatay. Ito kasi minsan mga albo, umaasa ng chlorophyll dun sa mga mother plants. Kaya kung meron po kayong na-develop na albo sa inyong mga halaman, wag nyo muna po siyang tanggalin sa kanyang mga mother plants. Dahil minsan doon po siya umaasa, no? And alam nyo po yung mga manaog kairog, isang klase din po yan, no, ng Dischidia. Kaya lang siya yung pinaka-common. Ito kasing mga ito, mga in-import pa to dati before, no? Galing pa sa mga ibang bansa. And ngayon, dito lang ako nakapagpadami. And isunod natin, huling-huli, itong ating, sana lang pat yung akin dito. Pero, ayan, surviving, no? Ang tawag po dito is pectinoid, no? Ayan, Dischidia pectinoid. Alam nyo, ang gustong-gusto ko dito, naguhugis, kakaibang hugis siya. Parang private organ ng lalaki, oh. Kita nyo, oh. No? At tumataba siya ng ganyan, no? Nagkakaroon siya ng pabilog na korte habang tumatagal, no? At, ayan, nakukukob siya. Tapos parang yun yung kanyang korte. Ito, mga kapag bata pa, yung humahaba na ganyan pa lang siya, no? Pero eventually, pag ito tumagal na po at talaga nag-mature, ganyan yung itsura o kakaiba, no? So, nakaka-amaze yung mga plants, ano? Yan po yung huling-huli nating halaman, itong pectinoids. And, tinitingnan ko pa kung may iba akong variety, no? Pero sabi ko nga sa inyo, meron kasi dito na mga yan, nandiyan na walang laman. So, ang gagawin natin, hintayin natin bumagsak siya dito para ilagay natin para in any case po na yan, kumapit siya diyan, mabuhay siya, no. Ang tawag dito is layering, no, o air layering minsan, or minsan naman po yan, pwede nyo siyang gupitin at ilagay lang dyan, So, wag nyo munang tanggalin dun sa pinaka mother plants. Hayaan nyo muna kumapit, tsaka kayo magputol kapag halimbawang kumapit na, no. At yan, tingnan pa natin dito yung iba na walang laman. Dun ko pagagapangin ngayon yung mga ating mga Dischidia, no. Para in any case na gumapang sila dyan at mabuhay, pwede ko na po yung gupitin, At yan, dyan siya papanibagong suloy. So, eto, tingnan natin kung mayroong mga laglag dito. Nakakapit na kasi yung iba, kaya mahirap nang tanggalin, Anyways, pag may pagkakataon tayo, kasi ayan, nakapit na po. Pag may pagkakataon tayo, gagawin ko is, tatanggalin ko yan, gugupitin, tsaka natin ilalagay, para magkaroon siya dito. So, ang ganda na nito. Ang haba na ng mga iba. Sobrang haba, oh. Yung iba may bulaklak pa, nakakatuwa. So, yan, pagkapangin natin dito. Magandang gumapang sila dyan para kung sakasakali po na gumapang sila dyan, makapag-propagate tayo ng maraming plants, ayan. Yan. So, yan, pagkapangin natin yan. Itong isa na to, dalawa na lang ata o tatlo yung wala. So, ito meron din dito. Diyan ko pagagapangin yan. Kita nyo. Yan. Yan. Ganyan natin yung kanyang mga ayan. O, ayan. Diyan siya gumapang. Sana mapadami natin yung ating So, ayan po. Kapag ito talagang dumami ng dumami, ang gagawin ko, mag-out ako nito, antabayanan nyo po sa ating mga pages, Sa Hermes Unaho Plants, Mini Dino Park and Eco Garden. Bumibenta ko ng mura kasi before ang mahal ng bili ko nito. Talaga, sabi ko sa inyo, parang sa isang pot na ganito, umaabot ng 750, 1,000. Pero now, hindi ko alam yung bentahan nito, tsaka parang wala nang nagtitinda ng ganito, Lucky ako dahil itong aking mga Dischidia ay talagang naipon ko. Yan, nilagyan ko ng ganitong klase ng arrangement, ng plant styling. Kaya naman dito lang sila, hindi na ako mahirapan maghanap, At kung gusto kong gumupit, gugupit-gupit ako,
Anyways, ayan po yung ating mga halaman. Pinakita ko lang sa inyo yung development nila at pinlex ko lang po sa inyo, no. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog, ano. Sa mga naghahanap po ng halaman na hindi masyadong alagain at pwedeng ganyan lang, pabayaan lang ng ganyan, pero lalago na, eto po, alagaan nyo yung mga diskidia, no. Maganda po yan kung magkaroon kayo ng koleksyon ganyan. At, ayan, try nyo rin po yung aking arrangement na ganyan para hindi kayo mahirapang maghanap kung saan-saan, ano. At eto, sa mga walang space, pwede na po yung ganyan, ano, na para kayong may mga sabit-sabit. So, ayan, thank you sa lahat na nanonood. And syempre sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Echo Garden. Makikita nyo na. Salamat na marami. This is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!